Aanin mo yung gwapo, kung tamad naman, walang alam na trabaho. Bakit, mabubuhay ka ba ng bayag niyan? Aanin nyo yung maganda, kung puro arte at gastos lang yung alam. Bakit, makakatulong ba sa inyo yan? Ang pagpili ng mga kasama sa buhay ay hindi nakabase sa itsura, tandaan nyo yan. Huwag kayong palilin lang sa itsura, yung itsura kumukulubot yan. Aanin yung itsura kung pangit naman yung ugali, kung tamad naman, hindi makakatulong sa inyo. Huwag ganun. Makakita lang kayo ng gwapo at magaganda. Akala nyo kung mga uod kayo na nilagyan ng asin. Piliin nyo yung marunong dumiskarte sa buhay. Ha? Kahit na mukhang gulong yan, mukhang paklang yan, mukhang butiki yan, mukhang bayawak yan. Kapag masipag naman, mapagmahal, may diskarte sa buhay, yun na yun. Ha? Yun na yun. Huwag na kayong maghahanap pa ng iba yung mga gwapo at mga ganda. Bakit yung itsura? Yung itsura ba nabibili nyo sa tindahan? Kaya bang bilhin ng itsura yung mga paninda? Aanin nyo yung itsura kung gutom naman yung pamilya. Ha? Ano yan? Kapag nagugutom kayo, papatayoin nyo siya sa gitna, tapos titingnan nyo yung mukha niya, tapos mabubusog na kayo? Walang ganun. Kapag gwapo yung naniligaw, kilig na kilig kayo. Ha? Kulang na lang bumukaka kayo agad. Napaka-bias nyo naman. Pero kapag pangit yung naniligaw, kahit na may pera, kahit na masipag, may diskarte sa buhay, wala, ang dami nyong rason. Wala, ano kasi, study first muna ako. Hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Tuparin ko muna yung mga pangarap ko. Ang piliin ninyo, yung makakatulong sa inyo, yung kaya kayong buhayin. Kayang bigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Yan ang piliin ninyo. Huwag yung pumili kayo ng gwapo, maganda, pero tambay lang yung alam. Ha? Ang alam, puro arte lang sa katawan. Ha? Hindi kayo mabubuhay nun. Walang kinabukasan yung pamilya nyo kapag ganun yung pinili ninyo. May kakilala ako, sobrang ganda ng nililigawan niya. Kahit na hindi siya gusto kasi wala naman siyang itsura. Pero mas masipag siya, mabait yung kaibigan ko. Ginawa niya lahat para mapasagot yung babae. Ginastusan lahat, binigay ang lahat ng pangangailangan hanggang sa maging sila. Pagkatapos nagpakasal, bonggang-bongga yung kasal. Binigay lahat ng luho ng babae kahit na yung babae sobrang arte at hindi nakakatulong sa kanya. One time dumating yung panahon na nagkaroon siya ng sakit. Tapos ngayon, naubos lahat ng pera niya. Ari-arian. Anong nangyari? Yung babae nandyan ba? Wala. Iniwanan siya nung asawa niya. Kasi nga yung habol sa kanya ay pera lang. Ayun, hello. Once again, Mr. Focus po. Babalik at ayun, isang request na naman yung ating nagawa. And shout out pala sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Shout out pala dito sa kay Anza, kay Sir Anza Tulit sa Ansa Family at sa Ansa Printing Hub. Sublimation, maganda yung mga sublimation nila, mga t-shirt, jersey. Basta lahat sulit yung paggagawa, men. And shout out na rin sa Tinigiban dyan sa Dragman, and then sa Robinson's Place Palawan, and then sa NCCC Mall, sa El Nido Palawan, and sa San Vicente Palawan, sa lahat ng mga naging kaklase ko sa Fulbright College, lahat ng mga naging teachers ko dyan, shout out sa inyong lahat, sa Quezon Aramayo National High School, sa lahat ng mga teacher ko dyan, shout out sa lahat ng mga taga Quezon, shout out sa family ko, and then shout out dyan sa Bataga family, Mutia family, Alisango family, Yala family, and then Ganancial family, of course kay Nick Chen, kay Sir Gloria, and shout out na rin kay Boots Medina, kay Paring Ken Galpo, and shoutout sa UFS1, sa samahan naming walang katulad hanggang ngayon, and sa Brooks Point Palawan, shoutout dyan sa Brooks Point National High School. Ayun, mabuhay kayong lahat, and thank you so much sa pagsuporta sa akin. God bless po.